Nako po mga kabida, mahal daw ni dating Speaker of the House, Martin Romualdez po Ito pong Kamara de Representantes po mga kabida at itong administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po. Kaya ginawa po niya ito pong ultimate sacrifice po mga kabida, ang pagbaba po sa kanyang pwesto bilang Speaker po ng House of Representatives. Ayan, ito po yung sinabi po ni Zambales Representative J. Conghon na mahirap daw yung ginawa po ni Speaker Romualdez po mga kabida dahil daw sa kanyang pagmamahal sa Kongreso, partikular na po sa House of Representatives po, at ito pong administrasyon po ni PBBM, kaya nagawa po niya ito mga kabida. Ito babasahin po natin ito pong article mula mismo mga kabida sa ang balita ngayon. Ito yung pagkasabi po ang kanila pong article, nagsakripisyo si Romualdez Conghon. Ayan. Iginiit ni House Deputy Speaker at Zambales Representative J. Conghon na matagal nang pinag-iisipan ni late Representative Martin Romualdez ang pagbibitiw bilang Speaker ng Kamara. Ayon kay Conghon, ginawa ni Romualdez ang hakbang bilang sakripisyo para sa Kongreso at sa administrasyon ni Marcos Jr. Mahal niya yung Congress, mahal din niya yung administrasyon ni PBBM, kaya niya ginawa yung sakripisyo to step down. Okay? Ani J. Conghon, mga kabida. Dagdag pa ni Conghon, mas makakatuon na umano si Romualdez sa pagharap sa mga paratang at investigasyon kaugnay ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nakikita rin niya na masyado nang tinatamaan yung House, yung institusyon. Mas magkakaroon siya ng oras na harapin yung mga akusasyon, mas magkakaroon siya ng panahon para sagutin yung mga intriga. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang magsakripisyo para rin sa institusyon at para sa bansa. Sinabi po ito, mga kabida, ni Congressman J. Conghon. Po? Teka muna, okay? Magbibitiw ba ito pong si Speaker Romualdez po, mga kabida, kung hindi po na-pressure po, Okay? Kusang loob po ba niya itong pagbibitiw po niya, mga kabida? Sa palagay ko po, dahil ho sa pressure, hindi lang po sa taong bayan po, mga kabida, pati na rin siguro, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kaya napilitan po itong magbitiw. Kasi, kung hindi lang po maingay, ito pong mga kababayan po natin, at wala hong nag-ingay dito ho sa corruption issue po, diyan po sa House of Representatives, po, mga kabida, particular na po, ay Speaker Romualdez, siguro hindi po ito magbibitiw at wala ko sa kanyang isip po na magbitiw, mga kabida. Kung maalala po ninyo, sinabi po ng kanyang spokesperson po, yung bagong spokesperson, mga kabida, na si dating Congressman Robert Ace Barbers, kung hindi ako nagkamali, na hindi raw magbibitiw ito pong si Speaker Romualdez, nung lumakas na po yung panawagan po mga kabida na magbitiw na po, okay, bilang Speaker of the House, ito pong si Romualdez po mga kabida. Diba? Kaya nga na-shock na lang po tayo after several days, yun na po yung decision daw. Tatlong option kasi yun Unang-una po, yung mananatili po daw siya sa kanyang pwesto bilang Speaker of the House, mga kabida, despite ho sa panawagan, okay? Pangalawa po, magli-leave of absence daw siya, mga kabida. At yung pangatlo po, yung pag-step down, okay? Mula sa kanyang posisyon po, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, po. Mas pinili daw niya itong pangatlong option, yung mag-step down. Kasi bilang ultimate sacrifice daw, mga kabida, para po sa administrasyon, at para ho sa House of Representatives. Kasi tinamaan raw yung institusyon, mga kabida. Alright? Ang tanong po kasi dito, bakit po nasangkot po siya dito ho sa kontrobersiya na ito, mga kabida? Unang-una,
Ang ugat talaga ho dito mga kabida, ito pong 2025 national budget, ano? Kasi dito ho nagsimula lahat kung bakit mayroon pong malaking pondo ito pong Department of Public Works and Highways. Kasi kung titingnan po natin yung budget po ano ng DPWH sa 2025 national budget po mga kabida, napakalaki po ano. Kung tutuusin po mas malaki pa po ano sa Department of Education po mga kabida. Ngunit marami hong nagreklamo po doon Sinita po mga kabida ito pong kongreso kung bakit mas malaki pa po ito pong DPWH kaysa dito ho sa DepEd, ano, mga kabida. Di ba? Kaya nung final version na po, lumabas na po yung anong tawag po dito? BICAM report mga kabida. Yun na po. Okay? Mas umangat na kunti yung DepEd kaysa dito ho sa Department of Public Works and Highways. Pero trillion of pesos pa rin mga kabida. Malaki pa rin, ano po, no? Alright? Doon ho nagsimula lahat, mga kabida. At ang tanong po dito, bakit po hinayaan at pinayagan ni Speaker Romualdez na umabot po sa punto po, mga kabida, na nagkaroon po ng insertions po, ano? Kasi may mga na-discovery pong insertions po doon, ano, mga kabida. Diba? At alangan naman po, ang Senado pong gumawa po doon, ano po, no? Kahit na po ang Senado po mga kabida, hindi po umamin po Yung pag-alis po sa mga budget po mga kabida ng ilang mga departamento po ng gobyerno, mismo ang Senado po ay hindi po nila inamin po ano mga kabida. Kasi ang BICAM daw gumawa po doon ano po mga kabida. Katulad na lang po doon ho sa PhilHealth funds po mga kabida, no? Yung supposedly subsidy po ano mula sa syntax law, ano, para ho sana sa PhilHealth, mga kabida, hindi po binigay. Okay? Naging zero po ang subsidy budget po, ano, ng gobyerno para ho sa Philippine Health Insurance Corporation, ano, mga kabida. Kaya nga nagtataka na lang po nung nagkaroon po ng pagtatanong, ano, ito pong si Senator Ping Lacson, ano, kay Senator JB Ejercito po mga kabida. Kung nasaan po, anong nangyari doon po sa PhilHealth funds. Ang sagot po ni Senator JB that time, ano, mga kabida, sa aking pagkakaalala po mga kabida, ano po, meron dang 46 million yung natira. Sa version po ng Senate, ano, mga kabida. Ngunit pagdating ho sa BICAM, bigla hong nawala, parang bula, mga kabida. So saan yun napunta? Alright, hanggang ngayon nga yung pondo po ng PhilHealth mula sa syntax mga kabida, hindi pa rin tukoy kung saan po napunta, ano po, mga kabida. Yung 89 billion pesos po, ano, na kinuha po mula sa PhilHealth, mga kabida, ng Department of Finance at nilagay po sa National Treasury daw, okay, mismo yung Department of Health Secretary, ano, hindi po niya alam kung saan napunta po, ano, mga kabida. Yung mga ganun na mga pangyayari po, ano, mga kabida. Bakit hinayaan po? Alright? Bakit hinayaan po ni Speaker Martin Romualdez? Yung insertions po, mga kabida, na na-discover po nila. Bakit hinayaan po na mangyari po yun? Okay, sabihin po natin, wala kong kinalaman si Speaker Romualdez po doon. Itong lahat po, mga kabida, ikagagawan po, ano, ni Congressman Zaldico, ano? So, let's put it this way. Parang tinuro po dito si Congressman Zaldico. Oh. So, ibig sabihin ba dito, wala akong pakialam si Speaker Romualdez kahit ano na pong ginawa po mga kabida ni Congressman Zaldico, ano? Hindi po ako naniniwala po na walang alam po, ano, si Speaker Romualdez po mga kabida sa mga hakbang na ginawa po ni Congressman Zaldico, ano po? Diba? Ibig sabihin ho ba, hindi po ni-review ni Speaker Romualdez kung ano po yung laman po doon ho sa BICAM report po, ano, mga kabida. Kagaya po ng sinabi po ni dating Congressman Jing Paras, hindi po siya naniniwala na gumalaw lang po itong si Congressman Zaldico na wala hong pahintulot at basbas mula kay Speaker Martin Romualdez, ano, mga kabida. Kaya nga ngayon,
naging subject po ito si Speaker Romualdez at ito pong si Congressman Zaldico, ng mocking, mula sa mga kababayan po natin, mga kabida. Alright? Lalong-lalo na po ngayon, mga kabida, lumabas po sa The Billionaire News Channel po, ito pong lavish lifestyle po, ina Congressman Zaldico at Speaker Martin Romualdez, po. Mantakin nyo, ito pong si Speaker Romualdez, bumili daw, ng luxurious aircraft, mga kabida. Alright? Mula daw kay Tycoon Lusutan. Alright? At yung luxurious aircraft na yun, yung dalawa, yung isa, $8 million po yung price po doon, At yung pangalawa po, makabida, nasa 35 million US dollars po. At kung susumahin po natin sa ating pera po dito sa Pilipinas, aabot daw ito ng 2.5 billion pesos po. Saan po nanggaling yung pera na yun, mga kabida? Kaya nga ngayon, meron pong hamon po, kay Speaker Romualdez. Kung totoong wala po siyang kasalanan po, makabida, at wala po siyang ginawang pangungurakot po, dapat ilabas po niya ito pong kanyang salin para magkaalaman po. Okay? Kung yung kanyang yaman po ay ganun pa rin, bago po siya naging Speaker of the House, o di kaya ito po ay lumobo po, mga kabida, Merong mga lumabas po sa social media, I don't know kung totoo po yun, na lumobo daw from 300 million pesos plus yung kanyang yaman bago siya naging speaker. After 3 years daw, mga kabida, umabot na po ng 3 billion pesos po, mga kabida. Okay? So, yun yung mga dapat imbestigahan po, mga kabida. Alright? Ng itinatag po, na komisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito pong yaman na nakuha po ni Congressman Martin Romualdez po, mga kabida. At dapat imbestigahan po nila kung ano talaga yung role ni Speaker Romualdez doon po sa 2025 national budget at maging ito pong controversial na flood control projects po, mga kabida. Okay? Ang sabi po ng ilang mga kritiko po dito, hindi po sapat yung pagbibitiw lang po, Yung nag-step down po si Speaker Romualdez mula sa kanyang posisyon bilang Speaker of the House, dapat meron pong pananagutan daw, mga kabida. Kaya nga, ginawa po itong investigasyon ngayon, para malaman kung meron pong pananagutan ito pong si Speaker Romualdez bago po magsampa po ng kaso po, laban sa kanya, mga kabida. Bigyan muna natin ng benefit of the doubt ito pong gagawing investigasyon po, mga kabida, ng komisyon na itinatag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Titingnan po natin kung yung direction po nila ay for accountability po, mga kabida, doon po sa mga sangkot. Hindi lang po si Speaker Romualdez ang pinag-usapan po natin dito, Hindi lang po si Congressman Zaldico, mga kabida. Maging itong ibang mga mambabatas po na itinuro po, mga kabida, ni Curly Discaya na sinasabi pong nakakuha po ng SOP, o kickback mula sa kanila pong mga proyekto po, mula sa DPWH, mga kabida, po. Dapat tingnan din nila yon, mga kabida. Okay? So, yun, nagmamahal lang daw sa administrasyon ni Pangulong Marcos at nagmamahal lang daw sa Kamara ito pong si Speaker Martin Romualdez. Kaya nga, ginawa po niya yung ultimate sacrifice, which is to step down from his being Speaker of the House of Representatives. Kayo po, naniniwala ho ba kayo doon? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.